Await na lang kami ng patrol kasi dadaling kami sa Nasugbo Hospital. Serious matter kasi to, so kailangan bigyan kaagad ng atensyon. Napakatang na rescue. Sa buhay, may mga bagay talaga tayong hindi inaasahan. Mga pangyayaring pwedeng magbago ng buhay natin sa isang iglap lang. Mga pangyayaring susubok sa katatagan natin at katapangan. At higit sa lahat, susubok ng tiwala natin sa itaas. At ang episode na to ay isa sa mga pangyayaring iyon. Kasama ko tsaka si Adrian. Pero bago tayo makarating sa tagpong ito, eto muna ang mga nangyari. Good morning, Dreamers! It's Mai and may panibago tayong camping adventure. Today is December 3, 4 a.m. Samahan nyo kami papuntang Ternate, Cavite sa Boracay di Cavite. Let's go! Oh guys, ano masasabi nyo? Pwede na ba? Magaling na mag-intro, no? Sama ko na to palagi, regular na to. So today, special tong araw na to sa pagka-camping dahil kasama ko si Mrs. And starting ngayong episode na to, tatawagin ko na kayong Dreamers. Why? Kasi, di ba sinasama ko kayo sa mga adventure ko? And, marahil or malamang sa malamang, gusto nyo yung mga napupuntahan natin. So, syempre, dinidream nyo rin makapunta doon na kayo mismo. And, keep dreaming and make it a reality in the near future. So, tara, let's go! Anyway, bago tayo umalis, may kasama nga pala kami. Si Future Captain, let's go! Hey, solid yan. Tara. Let's go! Good morning, Dreamers! May panibago na naman tayong camping adventure. Narinig nyo naman si Mrs. Pupunta tayo ng Boracay di Cavite sa Ternate. And the distance from Las Piñas to Ternate is 54 kilometers. 1 hour and 11 minutes lang siya. So hindi siya ganun kalayo. So mabilis lang natin tong mapupuntahan. Nga pala, Dreamers, wala kaming solid plan sa pagpunta namin dito sa Boracay di Cavite dahil wala silang Facebook page. So there's no way to contact them to confirm kung may camping. Pwede mag-overnight or day tour lang. Kasi kumbaga nagtatalo-talo yung opinion dun sa comment section eh. So ngayon, pupuntahan na lang namin, and ang suggestion ng mga nakapunta na doon is kailangan at least 5 AM nandun ka na kasi may pila siya. So hindi kami magre-risk na pumunta dito tapos hindi rin kami papapasukin doon. So kahit weekdays ngayon, hindi kami pwedeng mag-risk dahil limited people lang yung ina-accept nila na pumasok doon. So as much as possible, 5 AM nakapila ka na kasi hanggang 7 AM lang ata. So malalaman natin doon, i-update ko kayo kung ano na ba yung updated na process sa pagpunta doon. Kung wala namang overnight stay doon, mag-move on na lang kami sa next destination namin. Doon na kami magka-camp. Maliligo lang kami dito. Dreamers, we're here sa Marine Base. Dreamers, nandito na tayo sa Marine Base. Time check at 6:15. And confirm, walang overnight stay dito. So day tour lang tayo. So after dito, magstay lang tayo ng mga 1 to 2 hours. And then proceed na tayo sa Lian, Batangas. Doon na tayo magka-camping. So kami yung pinakaunang nakarating dito na tourist. Ayan, check nyo. Kami lang. So nakausap ko yung isang military officer kanina. Ang sabi niya, nag-a-accept sila ng tourist 7 AM pa. So waiting lang kami. So mamaya ipapasyal ko kayo pagkadating doon. Ligo lang kami. Actually, pagkatapos ng shift ko, diretso na dito eh. So wala pa talaga akong tulog, 24 hours na mahigit. Pero maganda to, sigurado pag nakita nyo. Worth it din yung puyat ko dito. Okay, Dreamers, okay na daw. Pwede na tayong pumasok. Time check 6:48. So pwede ipasok yung motor natin.
So magsasign lang tayo ng waiver doon. Tapos magre-register. So tara. Nang maaga-aga tayong makaligo para magising yung diwa natin. Dito. Ang form, ito, affidavit of waiver. So pipil upan ko muna siya. And ni-remind lang ako ng mga officer, bawal mag-video papasok dito dahil nga marine base siya. And today, na-tsempohan namin na may event dito kaya required kami magbayad ng cottage worth 500 pesos. Tapos yung entrance 150 hanggang 5 PM na yon. And then may miscellaneous na 100 pesos. So mag-fill up lang. Okay, tapos na kami magbayad. So papasok na kami. Ang nagastos namin lahat is 1,050. Overall na yon kasama yung cottage, miscellaneous, tsaka yung entrance fee namin. So pakita ko na lang sa inyo sa beach. Mamaya na tayo mag-video. Yo! What's up? Woo! Ayun na yung dagat oh. Hello! Good morning! Grabe yung forest dito. Siksek! Ang ganda. Hello! We're here. Ayun na yung dagat oh. Yung bubungad sa inyo. Woo! Let's see. Park lang natin. Ay, tapos na kami maghakot ng gamit. Nasettle na namin dun sa cottage namin. So eto, makikita nyo dito. May mga eatery, may mga tindahan kung ano man kailangan ninyo. May water station. So dito kami sa cottage 17. Ayun, malapit lang sa parking. So prepared sana namin doon sa unahan, doon sa malapit, pero mga luma na. So yung binigay sa amin itong bago. O check na natin kagad yung beach. Hayaan mo muna sila mag-settle dyan. So si mami kasi magsasaing muna. So puntahan muna agad natin yung dagat para makita natin kung maganda. Look at that. Walang tao, tayo pa lang. May mga rock formation oh. May mga island din. Yun. Ganda, malinaw din yung dagat. And sun check tayo to. So grayish siya na may halong white. Yan ah. Konting white pero more on grayish. Tapos yung water niya malinaw. Yan ah. Ganda ng rock formation na yun, no? So yung papasok kasi dito, bundok na bundok talaga, as in para siyang forest. And ayan yung water, clear. Ito pa isang rock formation, no? So nakasapatos pa kasi ako. Excited kasi ako pumunta dito sa ano talaga, sa Dalampasigan para makita to. And maganda siya. Ito pa siyang rock formation, no? Shower room. Tapos ito yung mga cottage. Yan. So ito ating sinasabi ni ate na mga luma. Yan. Pero okay naman. So later, pag nakapag-breakfast na kami, explore natin yun. Punta tayo dun. Doon. Tapos check natin kay Falcon sa view niya. Very nice.
gusto mo? Yun, luto na yung kanin. So, what's for breakfast? Natin yan. Hoy, danggit. Favorite namin yan pag nag-out of town. May malaki, may maliit. Tapos ito. First time namin kakain nito. Hindi pa namin alam yung lasa. Honey glazed chicken tocino and young pork barbecue. Ay, lobat na lobat ako ngayon. As in like mga 5% na lang siguro yung energy ko dahil more than 24 hours na akong gising. After shift, diretso na ako dito eh. Buti na lang, short ride lang to. 1 hour lang mahigit. Eh, gusto namin maligo ni Adrian. So, kailangan ko maboost ang energy pero hindi masyadong marami para makatulog pa ako mamaya. So, yung kwento ko sa inyo. Para, ano kagad, fast acting kagad. Naulan. Cheers! Ligo muna kami ni bro Adrian. Woohoo! Ligo na tayo. Mababa, antayin natin. Let's go! Malinaw. Oh. May papakita ko sa inyo. Yung talagang mga may-ari ng kalangitan. Binabalaan ako. Ayun o. Mga agila. Sabi, huwag kayong magpapalipad dito. Tatlo yung lumilipad kanina. Ayun o, ayun yung isa. Kaya parang 50-50 magpalipad dito. Baka may kalagyan si Falcon dito sa mga literal na Falcon. Ayan o. Ang lakas ng alon ngayong araw na to. Ayan o. So, hindi siya masyadong malinaw. Gawa ng hindi naman masyadong maliwanag yung sky. So, pero maganda pa din siya. Ayan o. Ganda ng mga waves oh. Okay, babalik na ako doon sa pagligo. Si Adrian ko nagustuhan niya yung pinuntahan natin dito sa Boracay de Cavite. Bro, ano masasabi mo dito sa pinuntahan nating beach? Sobrang solid, napaka-peaceful. Nice. Yung malayong malayo sa sa ingay ng city. Nice. Makakapag-rewind ka talaga. Makakapag-reflect ka talaga sa sarili. Yun. Tama naman yung vibes niya, no? At dahil weekdays, kami lang dito. Ang ganda ng rock formation na yun, no? Oh, look at that. Nga pala, mga dreamers, wala nga palang signal dito, yung dito smart konti lang, pero yung globe panalo. Good trip time. Yun. Tabang. Woo! It's G! Danggit, tocino, and barbecue. Let's go! Kain na tayo ng breakfast. Yan. Tapos na kami kumain, so papatunaw lang kami. Explore namin yung mga rock formation doon. Okay, tara. Dito tayo, bro. Oo. Look at that. Dito tayo pupunta sa back formation. Tsaka dito sa parang walkway dito. Ang galing oh. Parang ginawa nila ng pathway.
Hindi, parang baka may ilog dito tapos direct na sa dagat. Yan, oo. Yun. Ano lang pala yun? Parang teaser lang pala yung kanina. Ito na mas maganda. Ayan, oh. Woo! So, ito siya pag malapitan, oh. Ayan, oh. Eh, nandito kami sa parang walkway niya. Nasira. Ayan, oh. Gumuho. Pero at least ito, may bakal. Nasira nga eh. Wala, tignan mo, may crack. Paano pa kaya yung walang bakal? Good afternoon, Dreamers. It's 3 PM and paalis pa lang kami dito sa Boracay di Cavite. So nalobat kasi kami after namin mag-explore doon sa rock formation. Natulog kami ng 3 hours, tatlo dahil nga puyat kami. And ngayon, tuloy na nating adventure natin. Punta tayo ng Laia, Batangas sa The Beach Camp at Laia. So let's go! Ano sabi ko sa inyo na 2 hours lang kami mag-stay dito, max. Kumagat yung pagod, yung puyat. So, nakatulog kami dun sa cottage. Plus, masarap yung kinain namin for breakfast. Ayun, solve. And okay lang yan dahil mag-overnight naman kami dun sa campsite. So, sa pupuntahan namin, campsite lang talaga siya. Like open area, maraming palm trees, tapos beachfront, white sand. So, first time ko lang din pupunta ng Laia. Kaya, samahan nyo kami doon. Mag-chichillax tayo. Pero mamamalengke muna kami. So para makapagluto ng dinner. Hopefully meron pang mga seafood na available sa palengke doon. So ito yung madadaanan nyo. Papasok dito sa Boracay di Cavite. Para siyang Empanta vibes. Like bukid na bukid talaga na may magandang kalsada. Ayan, oh. Nag-enjoy din kami doon, payapa. Yan, oh, marami din siyang curve. Tapos madaming ahon. Pero maganda yung daan. Hindi ako makapagpalipad kay Palco ng maayos kanina dahil ang daming agila. May pugad ata siya doon. 3 silang paikot-ikot. Look at that. Tingnan yung dagat, oh. Yung reflection ng dagat. Ang ganda. Woo! Dinadaanan natin ngayon. Napakaganda. Straight ang presko. Nakaka-refresh. Woo! Nakatanggal ng stress. Tapos ang lamig pa. Welcome to Matabungkay. Time check, it's 4:40 and 3 kilometers away na lang tayo sa The Beach Camp. So walk-in lang kami dito. So I'm not sure kung makakapasok kami kasi ang una talagang plano is mag-camp sa Boracay di Cavite, kaso nga day tour lang. So may mga nababasa kasi ako sa comment section nung nag-research ako na kailangan mo magpabook dito ahead of time. So hopefully pagbigyan kami dahil weekdays naman wala masyadong tao. We're here sa The Beach Camp. Tingnan nyo naman yung vibes, oh. Woo! Mag-inquire lang tayo. Ganda! Wow! Look at that! Saan kaya pwede mag-inquire dito? Tanungin natin. Ate, pwede po magtanong, dito po ba yung The Beach Camp?
Okay po. Caretaker, ano po ba, naka-ano kayo dyan? Nakabook? Walk-in lang po. Tinatanong po niyo yung nakabook. Sir, kayo po ba yung caretaker? Sa The Beach Camp po? Ayun nga, ako nga. Ay, Kasi lumabas pa. Akala ko ay, ano po, hindi po kasi namin alam. Sabi po nung kasama ko, hindi yan, kaya kami lumabas, sir. Ay, pwede po ba mag-walk-in dyan, sir? ayun nga lang ang problema. Kaya kayo hinudang ko. Baka makapasok doon. Eh, wala akong servisyo. Ah, Kayo eh, ano? opo, bawal po. Dapat nakabook kayo. Ah, Diretso na kayo doon. Kasi tatanong ko lang kung pang pangalan nyo. Servisyo nyo. okay po. Yung problema, hindi kayo ayun nga, the beach cam. Ayun nga, the beach cam. Opo. Hindi kayo nakabook. Pero kung kayo nakabook, diretso na kayo, hindi na kayo doon. Okay po. So, negative po, hindi po kami makakapasok doon. Ay, hindi. Kasi nga eh, Ay, sige po. Okay lang po. Sige, sir. Salamat po. sayang. Try na lang natin dito sa tabi. Salamat, sir. Pasensya na po sa abal. Mag-message kayo. Opo, opo. Para ma-detalye kung sa kayo sumagot yung aking amo. Ngayon, pwede pa O po. pwede. Kung Pwede kayo mag-message, hintayin nyo. mag-message Pag kayo. ano na kayo, tapos na yun. Ano naman sa amin yun pag... Tapos babalik na lang kayo, sir. Tama po ba? Or diretso na lang kami papasok? O pag kailangan, diretso na lang kayo. Ay, sige po. kayo. Pero Sala- hintayin nyo ako kung sakaling hindi kayo makapasok, gagawa ko ng paraan na ipasok kayo. Pero ang problema doon, sa kanya, hindi po siya ibig sabihin, pag sinabi kong walk-in sa kanya, kasi nga ang usapan namin, porsyento, no? Kaya ayaw ko ng walk-in kasi sabi ko nga, ma'am, may porsyento pa ako, wala. Kaya kung kayo ipapasok ko, kayo lang bibigyan ng porsyento. Papayag ko ba kayo? Walang problema, sir. Kayo. Papasok ko kayo ngayon. Okay. Okay. Ano bakit? Bababa ako, wala ka dyan. Iipon tayo dito. Papasok ko kayo, sir. Magkano ba entrance? Tama, 500 po ba? Tama po. Wala mga sir. Ah, Pero overnight po yun. okay po. Later, 250. Sige po, sige po. Ano po name nyo, kuya? Kuya Gilbert. Sige, Kuya Gilbert. Kami bahala sa'yo. Okay. Pinayagan na tayo ni Kuya Gilbert. Nasa mabuting usapan lang yan eh. Ayan oh. Ang ganda ng vibes. Woo! At mukhang kami lang yung tao dito. Let's go! Look at that. Woo! Sunset dumating. You know. Thank you, Lord. Dreamers, nandito na kami. Time check, it's 5:40. Look at the vibe. Woo! Kami lang yung tao. Golden hour. Look at that. And maaga-aga yung buwan dito. Solo flight mode again. So, ano lang talaga siya. Ganito lang talaga siya made for mga campers. So, wala siya yung mga rooms. For camping lang talaga siya. And merong dalawang mga parang yan, tables and chairs. Ito yung isa. Meron pa pala rito. And dito yung CR. So, kaliwaan siya. Ganda ng vibes dito. Woo! Pero dito ako nagagandahan sa Golden Hour. Hindi ko lang naabutan kanina. Ang ganda nung ano eh, sunset, yung araw. Orange na orange talaga. Napakapayapa. Woo! So, magsiset up muna kami. So, magandang pakiusap lang talaga yan. So, magandang makikipag-usap namin kay Kuya Gilbert. Tapos, pinagbigyan kami. Tinulungan pa kami kahit wala kaming reservation. So, mabilis siya kausap. Pinapasok nga kagad kami. Nauna kaming pinapasok bago magpaalam sa boss niya. So, thank you Kuya Gilbert. Tanungin natin yung asawa ko. Mami, do you like the place? Yes, ang ganda guys. Oh, ang ganda ng vibes, di ba? Para siyang camping vibes talaga. Woo! Ang ganda. And ang ganda ng buwan. Ang liwanag. So, i-enjoy namin tong lugar na to kasi
Solo flight namin yung place. Hey bro, ano masasabi mo sa place? Solid na solid. Nagustuhan mo? Ano, syempre naman, bakit hindi? Tingnan mo naman tayo lang, diba? Tapos, Ganda ng background mo bro. diba? Look at that, golden hour. Peaceful. Tapos, kung titignan mo yung reflection nung like dun sa dagat, napakaganda. Oo, As in. parang gusto mo na mag-swimming kagad eh, no? Pwede ba dito na lang ako? Oh. Pero magsi-set up muna kami kagad, mabilisan lang. What's for dinner? Hipon and flying fish. And ang ating cook, yours truly, si Mami Mai. Gutom na kaming lahat. Sarap. Yun, siguro naman nawalaan nyo na kung ano yung dinner namin for tonight. Buttered shrimp. And instead of Sprite or sugar, so may dala kaming equal sweetener, 0 calorie. Eto na. And for this one, pritong flying fish. Woo! Tignan muna natin yung sabaw. Sarap siya guys. Magugustuhan to ng aking asawa. Hey! Dagat. Dreamers, kaya gusto ko isama tong asawa ko eh. Para hindi ako gutom, may tagaluto ako. Diba? Ang ganda pa. Tapos masarap pa yung lulutuin. Ay, wow! Oh, parang nga lang akong pusa dito eh. Nag-aabang oh. Pusa na natatakam. Okay. Luto na ba yan? Patikim na natin kay Master. Luto na to. Luto na ba yan? Pasok na ba? Ano? Luto na to. Hipan mo. Goods! Goods Ang na. sarap! Ang sarap! Sabi ko sa inyo guys, masarap yan eh. Patayin mo na, Master. And nga pala, hindi na ako nag-set up ng canopy kasi nag-check ako ng weather update. Maganda yung panahon ngayon dito sa Batangas. And tingnan nyo, clear sky talaga siya oh. Ayun oh. So maliwanag dito. So kung umulan man, hopefully saglit lang. Meron pa kasing lulutuing isa eh. Ito, yung fish. So konting tiis na lang. Nakadalawang meal lang kami ngayong araw na to, no? Morning and dinner. Skip yung lunch. Na-skip yung lunch. Natulog. Natulog lang kasi. Pero solid yung experience. Lalo na bukas, makikita natin yung full beauty nitong ano, campsite. Pati nung dagat. Ooh! Yan yung masarap mamaya. Sarap to pag may coke, guys. Ayan, Yun. ng isda. Limaan lang natin. Ang lalaki nitong flying fish na to, mga ka-dreamers. Sobrang laki.
Sarap to. Matamis-tamis na isda. Favorite ko yan eh. Pag prito. Let's go. Time check. 8:09. Yun. Kaya na tayo. Seafood combo. Yes, sir. Woo! Kaya na. Kinain Ano natin lang, ito. Adrian. Gitna mo. Diyan na lang lang yung... Tapos nga. Isda. Dreamers, katapos lang namin mag-dinner. Tapos, after nun, mag-wisdom talk sana kami. Pero, isi-settle sana namin yung payment dito sa may campsite. Doon. Sa caretaker. So, may mga itatanong lang kaming questions. Pero, may unexpected kasi na nangyari. So, inatake kami ng brother ko, si Adrian, ng ulol na aso. So, kinagat ako dito, tsaka dito. So, may mga gasgas ako. So, ngayon, nagwe-wait na lang kami nung patrol kasi dadaling kami sa Nasugbo Hospital para magpa-injection sa anti-rabies. So, serious matter kasi to. So, kailangan bigyan kaagad ng attention kasi yung aso, it seems like ulol siya dahil hindi siya tumatahol. So, kaming dalawa, inatake niya kami aggressively talaga, yung ini-aim niya talaga yung mukha namin. So, yun yung nangyari. So, itong adventure na to is itutuloy na lang natin dahil ang importante muna is yung safety ko. So, pupunta muna kami ng hospital. Napakadami rescue. Para yung kanila, kamay. So, papunta na kami ng hospital. Dito kami sasakay. Napatay na yung aso to. Ayan, ayan. Ayan. Ayan, napatay. May itim pa to sa kabila. Ayan. Yan. Hinabol pa ho namin hanggang matapos na kami ng abas. Thank you. Sir, thank you po. Parang iba, hinabol na namin. Pareho kung siyan. Salamat sir. Ano kasama rin lang, iskay nila kami ng bike. Sir, thank you po. Ito po talaga, dalawa kami kinagat, sir. Kayo mo ba nakagad? Tatlo po. Dito. Hanapin pa! Kami may mga sumpilin na lang. Ay, hanggang matapukan kami nagbalot. Nadal na namin sa Alcamar. Ganyan na ang itsura. Bilo namin nagkakarga namin na buhay. Tatlo po. Kalak po pa ulit eh. So yun. Magpapatama kayo, sir. Opo, sir. Kasi ulol ata to, sir. Jabes tayo, Jabes. Wala akong memoryan. Jabes. Hindi nasa milyan. Jabes na, wala akong memoryan. Malayo po ba yun, sir? Ay, kabayan. Ang bilis na huli. Oo. Salot kina, sir. Ang bilis na huli. Ang bilis na huli. So, Dreamers, 10 p.m. Nandito kami. Papunta kami ng hospital. Kasama ko tsaka si Adrian. So, magpapa-injection talaga. Rescue. Yan. Gabing-gabi. So, hassle pero kailangan gawin para for my own safety. Walang tao, nakasirado doon. Tapos, yan, kumakain lang po ang duty. Tapos, sinatawagan namin. Hindi sumasagot. So, gabi na rin kasi. So, hopefully, pupunta dito. So, Lisa, nandito ko na kayo before Nurse Lisa nga po. Ma'am Nurse Risa, wala pong problema. Mahalaga na entertain po kayo. Kahit gabi na. Thank you so much.
All good, ma'am. Yan po ay anti-rabies. Left and right po. Another one. Huwag muna po kayong kakain ng malansa. Para lang alam natin kung saan ka mag-allergy sa vaccine na binigay o sa kinain mo. Nandito na, ma'am. So, ang babait nila, tinatid pa nila kami pabalik. Good evening sa inyo, Dreamers. And nandito na ulit kami sa campsite. So, ito yung mga resibo. So, nagbayad ako ngayon ng 1.5. Tapos, may apat yung, ano ko, injection. Session. 4. So, nakaisa na ako. So, may 3 pang session para sa anti-rabies. So, ngayon, pag-uusapan lang namin yung mga nangyari sa what a day ngayong araw na to. So, maraming mga nangyari. Go bro, ano masabi mo sa interaction natin dun sa aso kanina? Actually nga, yun nga kuya. Nabigla talaga ako dun sa nangyari kasi biglaan lang yung lapit sa atin. Like, normally, ang aso, tatahulan niya pa niyan eh. Tapos, yung lakad lang niya man kanina, hindi niya man lang tinakbo. Parang yung ginagangster talaga yung papalapit sa amin na. Tapos bigla na lang tumalon towards kay kuya. As in, ang bilis ng mga pangyayari, wala, as in. Straight out gangsta yung aso eh. Straight gangsta yung aso. Aim for the face kagad talaga eh. So, sa mga, kumbaga ganito yung nangyari. Hindi lang siya isang interaction na parang sinugod kami. Siguro nagtagal siya ng minute, diba bro? Minute interaction siya, so matagal yun kung. Tapos nakipagbuno talaga kami kasi ini-aim niya yung mukha namin. So nakagat niya ako rito, dito, tsaka dito. So scratches lang kasi pagkakagatin niya ako, nakakagat niya ako pero naiilag ko na ganito. So parang nagagasgasan lang pero syempre hindi tayo magpapakampante. Lalo na yung asawa ko nag-aalala. So kailangan natin magpa-injection. So kahit na gabi 11:50 na ngayon pero thank God okay naman ako. So, malala yung nangyari sa amin ngayon. Ibang-iba eh, kasi imaginein mo, ang normal na aso matatakot yan kapag ma-intimidate mo. Kahit ikaw lang mag-isa. Pero, isipin mo kuya, dalawa tayo. Dalawang ano tayo doon. Tapos, sinisigaw-sigaw na, wala pa rin, as in. Continuous yung ano niya, yung atake niya sa amin. Papalit-palit. Parang kala mo, kinokontrol na kung ano eh. Like, after kay kuya akin, after sa akin kay kuya na naman. Like, ayun pala yung mga gasgas mo. Oo, nandito. Ito pa. Tapos, sobrang lapot ng laway niya. Ulol na aso na kasi talaga siya. So, kumbaga, magsilbing aral din to sa iba na be cautious pagdating sa mga asong hindi tumatahol. Yung tipong lalapitan ka lang straight. Yun yung tipo talagang nangangagat. Like nung nando kami sa Tumaguete, di ba mami? Talagang lalapitan ka lang para kagatin. Walang tahol eh. So, parang brawl talaga. Nag-brawl kami ng aso kasi. Like, nasipa ko siya ng 2 beses. Siyempre for self-defense. And nasuntok ko siya sa leeg. Natumba nga lang ako nung last time kasi hindi siya tinamaan. Mabilis yung aso. Pero wala siyang takot. parang nababasa niya yung, parang kinakabisado niya yung movement mo eh, yung pattern ng ano mo. And yung last time, nag-miss talaga kasi parang nadama niya na okay, parang sisipa na naman to. Oo. Iba makipag-roll sa animal, no? Ano eh? Doon talaga papasok yung sinasabi mo kanina, kuya, na yung animal instinct. Yung pure na primal instinct ng ano, ng hayop. At saka ka-dreamers, hindi siya yung normal na aso na kakagating ka lang sa paa. Ang ini-aim ng aso is umaatake siya sa face. Yes. Gusto niya kagatin yung face. Nakasakay siya dito, nakita ko sa asawa ko. Nung nakita ko sila na inaatake, nakasakay na dito yung aso sa may balikat niya. Kaya sa mga kasi isipin ng mga dog lover kung bakit sinusuntok, iba po siya eh. Ini-aim niya pong makagat yung mukha. So, nakasakay na siya. So, wala kang choice kundi depensahan yung sarili talaga. Kaysa mapapahama ka. Kasi ang aim ng aso is
to kill or to To hurt you. to hurt you talaga. Hindi siya yung normal na aso na kaya mo lang i-che, kaya mo lang i-ganan. Hindi po siya nadadala sa ganun. Pero actually, masaya lang din ako ngayon kasi ako lang yung nakagat. Hindi na yung asawa ko or itong brother ko hindi nakagat. So, yun lang, masaya na ako, okay na ako lang. At least, hindi ganun ka-severe yung nararamdaman ko lalo na injection na ako, okay na ako So, salamat pa din sa Diyos at safe na naman, okay na naman. Pero yung ganong experience, di mo malilimutan yun lalo na sa ibang mga tao. Traumatic experience yun. po kasi siya, especially siguro sa magka-camp na may kasamang bata na magtatakbo-takbo. Oo. Yes. Lalapain po napakadelikado. talaga siya ng aso at Diyos ko, iba talaga. Kaya Traumatic for experience. everyone na nagpaplanong mag-camp anywhere, be cautious pag may mga kasama kayong bata. Lagi Oo. niyong babantayan, especially when there's dogs around them. Lalo na kung hindi kayo sure dun sa place na pupuntahan nyo. Syempre bago lang kayo, hindi nyo naman kabisado agad yung place kung ano ba yung meron dun, kung ano yung possible dangers na nandun sa na yun. Kaya practice caution always. Tama. Tsaka sa experience kasi namin na mahilig kami mag-camping, mag-travel. First time lang ito naka-experience. Totoo. Na may First asong time. ganun na umaatake siya sa tao talaga. Sa daming Sa daming biyaheng nagaganap at napuntahan. First time. This is First time. first time na nangyari talaga. Nakaka-trauma yung nangyari as in. Ako, takot na takot ako kahit hindi ako yung nakaranas. Kasi kitang-kita ko sa mata ko kung paano siya inaatake. Akala ko talaga ang dami niya ng kagat. Kasi yung aso nakatungtong Kakaiba yung aso, parang may santa demonyo yung aso Totoo. As in, wala siya. Yung parang demonyo siya na umaatake talaga sa tao. Sobrang dilim kanina, walang kailaw-ilaw. So, ito yung disadvantage din dito disadvantage sa niya. camping site na to. Ang dilim. Madilim siya, wala siyang ilaw. ang ilaw lang namin ni Kuya kanina is yung sa cellphone. Oo. So, syempre, magalaw kami. Hindi namin agad-agad nakikita kung saan siya banda aatake, saan siya tatalon. Totoo. Magugulat ka na lang, nasa harapan mo biglang tatalon. Ganun yung nangyari sa akin kanina. Bigla siyang nag-jump towards me. Oo. Buti na lang din talaga. Nakahakbang ako patalikod. Nakaiwas. Thank you Lord talaga. Kasi kung hindi, most probably, dito makapalang kagat talaga nung aso kanina. Thankful lang din ako na ako na lang yung nakagat. Okay na yun. Kaysa may mga iba pa. At saka, mas nakakaawa kung bata yung Yes. naka-experience nung gano'n. Walang laban Kawawa talaga. talaga. As in, terrible accident talaga yung mangyayari dun. So, salamat sa Diyos. Ako yung pinili niya kasi papalag ako. Pero, pa-injection pa din. For safety na rin talaga. Tsaka, anyway, Mahirap na kasi. Mami Adrian, let's appreciate yung mga taga-barangay dito sa Yes, Barangay yes. Luyahan. Sa Luyahan. Kasi Sobrang- ang bilis nung response nila. Na agad nila yung aso. Napakabilis. Napakabilis. Like, ilang minutes Oo, hindi Wala ba pang- umabot ng 30 umabot. minutes. Tapos Hindi pinuntahan kagad kami dito, tapos hinatid pa kami. So, kudo sa Hatid inyo. sundo. Thank you po. Thank you po. Sa rescue team ng Barangay Luyan. Salamat. Maraming salamat po. Solid dito. Grabe. Imagine nyo guys, ang layo nung pinuntahan nung aso. Nasa kabilang resort na. Nasan yung kabilang resort nandun natin? May matabongkay Sa na. Take labas. note, gabi pa yun. Sa Gabi Seabreeze, to, sa Seabreeze Seabreeze, na. Oh. Take note, gabi pa yun. Hinanap nila, ang dilim. Pero yung mga may risk din yun kasi papalag yun Pero napatay nila. As per rescue team na nakakahuli ng aso, ulul daw po ang aso. Naglalaway siya. Rabid na po. Oo. Rabid na po yung aso. So, kapag ganun talaga, hindi na natin alam kung ano magiging response talaga Actually, we don't want to hurt animals, especially Totoo. dogs. Kasi, syempre, ba't naman natin gugustuhin makasakit ng hayop, diba? Oo. Pero, in the end of the day, bakit gugustuhin ba natin Protect yourself, syempre. yes, Diba? Protect yourself. Yun Unahin parang yung natin importante. pa rin. Yun, na yun, buhay na namin yung nakataya dun At kung familiar kayo, pag yung aso na ulul, sobrang nun. Aggressive. At saka terrible Sobrang- will happen to you talaga pag nakagat ka ng Masyadong aso. potent yung rabies nun. Yes. Yung mga hindi nga ulul na aso, pag kinagat ka, may chance Yes. na mamatay ka, marabis ka, di ba? What more yung ulul na aso? So,
Tsaka gusto ko lang din magpasalamat dito sa brother ko, nag-stand up talaga para sa akin to. Hindi ako iniwan yan to kahit na natakot siya. Hindi ako iniwan yan. Salute my bro. Thank you. Solid to. At dito naman sa asawa ko na sobrang nag-alala. First time ko nakita nag-alala to. Thank you, kinilig ako. I love you. Natakot Kiss po mo na kasi ako eh. Natakot talaga ako sobra. Kasi parang first time, ako kasi takot ako sa aso. Mahilig ako sa aso na alaga. Pero sa asong iba, Yes. lalo pag tumatahol, takot talaga ako. Kasi nakagat na ako ng aso. Hmm. At nakwento ko naman na yun sa asawa ko dati. Nakagat na ako ng aso. Kaya takot ako sa aso. Kahit tumatahol sila, kahit sabihin ng asawa ko na hindi yan mga gat, tatahol lang. Natatakot talaga ako. Kaya nung nakita ko kanina, grabe, halos sumabog na yung kaba ko. Sa sobrang kaba ko talaga. Kasi nakatungtong yung aso. First time ko na may umaatake palang ganong aso. Grabe, nakakatakot yung aso na yun. As in. Kasi normally guys, yung mga ganong attack ng aso, makikita mo lang yun sa mga well-trained eh. Oo. Yung Totoo, mga totoo. ano, Yung mga yung mga K9. K9. Yung mga Yung Belgian. makikita mo, Mga Belgian. yung mga May makikita. lahi, tas yung mga malalaking aso. Pero siya, Pang ano talaga. imagine ninyo, Askal lang yun eh. askal Aso, tapos oo. payat na siya eh. Nakakaiba yung aso. Pero yung Nakatakot. burst ng power niya kanina during attack, Oo. iba. Nung natapik ko nga lang yun sa may ribs niya, hindi mo agad-agad siya mababalye. Tsaka hindi siya nagre-react, no? Hmm? Pag Wala siyang nasaktan siya, reaction. wala siyang reaction. guys. Parang zombie nga eh. Zombie Oo, dog as eh. in, wala kang maririnig na sound sa kanya na, Wala. sounds ng aso na, Yes. walang ganun. Like, ang tahimik niya talaga. Nakakatakot talaga na experience guys kung faint-hearted kayo. Nakakatakot siya na experience. Pero yung ano ko kasi doon, killed or be killed ka doon eh. So talaga nakipag-brawl ako sa kanya. Wala eh. Yung instinct ko talaga na aatakein ako nito, may intent talaga siya na saktan ako. Brawl kami. Let's go. You want the smoke? Let's go. I give you pie. Kaya nakakatakot, but we thank God as always. Always. Kasi scratches yung nangyari, walang bumabao ng ngipin. We thank God talaga. They protect us as always. Sa laging pagra-rides. Accident happens talaga na hindi natin Totoo. malalaman eh. Mga nangyayari talaga yun sa mga adventure. Unexpected talaga. Unexpected. Actually, pagdating namin guys, gandang-ganda kami sa campsite na to kasi ang ganda ng vibes niya. Parang Totoo. camp vibe Nakita niyo talaga. naman eh. Like, ang ganda talaga ng vibes. Yung vibes niya guys, parang nasa alien or something eh. Yeah, Kasi, yes, ganun. ano Maganda eh. talaga siya na vibes. Napag-usapan pa nga namin ng asawa ko na ang sarap dalhin dito yung anak namin. Oo. Tapos biglang nangyari yon na trauma kami. Parang ayaw na namin isama kasi mahilig pa naman magtakbo-takbo yung anak namin. Diyos ko po. knowing sa yun. Diyos ko, nakakatakot. Kaya, at least, Nga pala, salamat sa pag-share ng mga thoughts ninyo. And dahil nandito naman din tayo, sa mga ngayon lang nakapanood dito sa adventure ko, meron kasi akong segment na tinatawag na to na wisdom talk. So, I don't know lang kung mag-share silang dalawa dahil sa mga nangyari, pero kung mag-share ako, yung wisdom talk ko kasi ngayong araw na to, kahit hindi pa to nangyari yung kanina, nandito na to sa mind ko. So, nangyari to November 5 eh. So, 4 days after nagsasa ako, pagkagising ko, feeling ko ang yaman-yaman ko. So, ang saya ko nun, hindi financially So, parang ang yaman-yaman ko sa part na kasama ko yung asawa ko, yung pamilya ko, yung anak ko, yung mama ko, yung mga kapatid ko, yung inner circle ko mismo, walang may sakit. Lahat sila nakakasama ko, lahat okay, masaya. So, yun palang grateful pa ako. At isa pang pinagpapasalamat ko na grateful ako is ngayon. So, pwede maging worse kasi yung nangyari ngayon kasi natumba ako, pwede niyang makagat yung mukha ko. Pero, ewan ko, parang siyang saved by the bell, saved by God. After ko matumba kasi sisipain ko siya ulit ng pangatlo. So, naka-down na ako. Kakagatin nyo na lang ako sa mukha, pre-hit yun. Pero bigla siyang tumakbo. Yes. Salamat sa Diyos. So, napaka-grateful ko. Thank you, Lord, na hindi nangyari yun. So, pwede maging worse yun eh. Yung scratch lang dito. Pwede mapunit yung mukha ko pero hindi nangyari. So, yun. Maraming salamat sa pakikinig sa amin. And,
Nga pala, kaya may ganitong segment kasi sa mga ngayon lang nanonood dito sa channel ko is pinopromote ko na pumupunta na nga tayo sa magandang lugar. Plus, meron pa tayong mga wisdom na natututunan or may aral pa tayo na natututunan kada camping natin. So, yun yung pinopromote ko kasi mas maganda yung may wisdom tayong natututunan sa bawat adventure natin. Always, Ah. always. Anyway, yun lang. Good night sa inyo. Peace! Good night, guys! Good night. It's been a long day. Grateful. Para sa akin, always be grateful talaga. Mag-share ka? Oo. Okay. Let's Para share ba wala sa asawa ko? Sorry. Okay. Para sa Nakakatawa. akin, good things or bad things man happen, always be grateful. Yes. Kasi every day is another hope or another blessings na binibigay ni Lord Totoo. sa buhay natin. And like this happen na we're grateful pa din. We're grateful as always kay Lord kasi hindi na kami pinapabayaan. Oo. May responde ka agad yung barangay, Hmm. 'di ba? Alam mo 'yan, mga instrument 'yun ni Lord eh. At saka grateful and proud din ako sa asawa ko kasi talagang ginawa niyang lahat. Di lang siya makagat. Pero pag ganyang senaryo na wala kayong makitang sugat, maging ano pa rin kayo. Huwag Oo. kayong pakampante. Huwag Mahirap kayong ang maging kampante complacent. talaga. Yes. So, pag ganyan natalo tayo sa mga regarding rabies na yan. Huwag hindi na kayo tayo manghinayang, guys. Ang pera kasi, makikita mo pa yan 100 times pa. Yes. Kaysa sa buhay, nag-iisa lang kasi yan. And yun lang yung lagi kong wisdom na may ituro sa inyo na always be grateful talaga. Lalo na kay Lord. Oo. So, pares pala tayo ng na grateful. Actually, dun, agree ako dun sa sinasabi mo na kahit na bad things, grateful ka pa din Should kasi still be, it will lead you somewhere na in the future, parang prepare ka Yes. sa mga scenario na yun. Alam mo yun, na pwedeng makatulong sa'yo in the future. Kaya agree ako dun. Kasi nga, di ba, in every bad memories, meron, May aral merong dun eh. bright side eh. Always. yes. May lesson. May natututunan tayo dun sa mga nangyayari. Totoo. Hindi nawawala. Ikaw bro, meron ka bang ma-share or Actually, meron ka pa, nasa mood ka ba ngayon mag-share kahit pa Actually, medyo palayo ako dun sa nasabi nilang dalawa. But, eto para to sa life. Always yung tatandaan. Rest when you are tired, not when you are done. Oh, that's Kasi, deep. Ah, madalas totoo. to nangyayari, especially sa mga nagtatrabaho, Oo, sa mga oo. students, sa mga parents. Hindi yan titigil hanggat hindi nila natatapos yung gagawin nila. Oo. Hindi, ang mangyayari, mababurnout. ka. Kapag Oh, na-burnout agree. ka, Oo. ubus ka na, mas lalo ang hindi ka magiging productive. Zero yung activities na magagawa mo. Zero yung magagawa mong product para dun sa araw na yun. Oo. Walang mangyari. So, kung nararamdaman mo pagod ka, physically, mentally, emotionally, rest. Ask for help. Kung sa tingin mo, wala kang matatakbuhan, always remember, may nagbabantay sa'yo sa taas. Yun. Always. Totoo. Ask Free for lang help. yun. Free na Nakita. free yun. May sukli ka Anytime. pa. Anytime, anywhere. Just Agree ako ask. dyan bro. Kasi nga there's a saying na there's no man is an island. Diba? Yes. So, kung masyado kang confident sa sarili mo na kaya mo lahat, Yes. medyo baguhin mo yung mindset mo dahil hindi mo magagawa all the time na ikaw lang mag-isa. Kailangan mo pa rin ng tulong ng iba. Yes. Diba? So, kung kailangan mo ng help sa mga trusted people mo or mga friends, relatives, manghingi ka ng tulong, 'di ba? Hindi lang to sa about work ha, pwede sa emotional, 'di ba? Emotional, yes. Spirit, Mentally. yes. Spiritual, mentally 'yun. Yes. Pwede kang humingi ng support. So agree talaga ako dun, my bro. Kung mahiyain ka naman, kay Lord, the best. Yes. Reconnect The best with yun. Lord, May 'di ba? sukli ka pa dun. Tsaka guys, huwag kayong masyadong hard sa sarili nyo. Yun yung guilty ako dun eh. Kasi yun yung palaging Totoo. sinasabi sa akin ni Kuya na, bro, huwag ka masyadong hard sa sarili mo. Kasi, give yourself some rest. Oo. Kasi, in the end of the day, ang kakampi mo is yung sarili mo pa rin. Yes. Walang ibang Napakagandang tutulong wisdom. sa'yo. Walang ibang tutulong sa'yo kundi sarili mo. So, Oo. kung hindi ka doon mag-i-start mismo sa sarili mo eh.
yung pagbabago. So, i-train natin yung sarili natin na hindi masamang humingi ng tulong. Yun, tama. Na yan. hindi sa inyo ng weakness. Yes, tama. Marami nga nangyayaring ganun no? Yung Yes. dahil hindi sila nagsisik ng tulong minsan, lalo na for example yung mentally problems or mga problems sa buhay ba na it leads to tragic. Depression. Oh yes, tragic happening, 'di ba? May Yes. mga ganun, Yes. nagli-lead na ganun. So maraming scenario na ganun. Tama. So bro, maraming salamat sa pag-share and thank you mami, na-appreciate ko kahit na may worst na nangyari ngayon, traumatic yung nangyari pero nakapag-share pa rin kayo ng wisdom. Maraming salamat sa inyo. Thank you for listening. Good morning, dreamers. It's 7:44 and mga 7 a.m. gising na ako, so nagmuni-muni muna. Mag-explore lang kami konti dito sa beachfront. So ngayon low tide kasi siya. Ayan. So punta kami doon. Saglitan lang tapos back to Manila na din. Originally yung plano, may isa pa kaming camping adventure sa ibang bayan, pero yung misis ko may emergency na kailangan ayusin namin dun sa work. So mas priority namin yun, and yung vibes kasi medyo nasira, kaya kailangan na lang namin mag-reset ulit. Lalo na yung mga kasama ko, kasi ako okay lang sa akin mag-adventure ulit, pero si Mrs. gusto na umuwi, and may mga asikasuhin kaming documents sa namin sa business. So tuloy na lang natin adventure natin next time sa ibang camping site. Mami, ano kukunin mo? Lato? Lukot daw. So mga 30 minutes lang siguro kami dito, tapos pack up na, balik na ng Manila. Sobrang low tide niya ngayon, ang layo. Ayun oh. Grabe mag low tide niyan to, no? Layo eh. Siguro mga ano to, 500 meters. Ay, may ano to. Lalim ng ano na yun, no? Anong bat? Nakakain Si siya. Si cucumber? Yan ba yun? So ganito yung hinahanap ng asawa ko, kaso gusto niya yung matataba daw yung thread. Sabi namin nylon lang to. Wala, pihikan yung asawa ko. Ito, caterpillar sa dagat. Ano? What's this? Ay, ang haba niya, bro. Si ano din, te? Si ano din? Si cucumber. Si cucumber din. Ang haba. Wala, yun po. Ang dami. Parang ahas. Ano? Sige na, baka Baka ahas yan. Ang haba. ayoko nang ahas. Nagulat. Hala, ang dami talaga. Wala, meron pa. Wala man lang tayong may tuyo pa, oh. Saan? Ayun na maliit. Wala man lang tayong makita ang ano. May sea urchin? Sante. Dito, kulay brown. Na kami kumuha ng lokot at marami kami nakuha. Parang kaba ng bayan yan. Anyway, dito ko natatapusin yung video. Salamat sa pagsama sa amin dito and stay safe lagi. God bless.